Tanong ko lang po, attorney, sa problema ko, 1 taon at 9 na buwan, eksakto, 1 taon at 9 na buwan na po ang may utang sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa binabayaran yung utang niya. Pero meron na pong 3 beses na patawag sa kanya at binigay niya na po sa akin ng papel na binigay po sa MTC. So, nag-MTC na sila, attorney. Sa litong pera, pinahiram ko ay pinaghirapan daw niya, attorney. Paano ba yun? Well, unang-una, no, ay nakikisimpatya tayo sa kanyang hinaharap ngayon. Lahat naman ng pera natin, talaga namang pinaghihirapan natin yan. Anyway, ma'am, ano, sabi mo 1 taon at 9 na buwan ka nang hindi nababayaran. Sabi mo rin, merong MTC na sulat. Yes. Hindi ko alam kung tong MTC na ito ay order, no? O kung nakapag-file ka na ba ng small claims at naglabas na. Baka kasi itong MTC na sinasabi mo, isang pina pa lang. Oo, kasi kung may order na galing sa korte at ito ay na-finalize na, ibig sabihin, inuutusan na siya na pagbayaran niya yung utang niya sa iyo. No? So pakilinaw kung ito ay order na galing sa korte o hindi pa. Kasi kung ito ay order na galing sa korte at it already attained finality, meron din, ang kagandahan sa small claims, meron din silang prescribed form para ipa-execute yung judgment na yun. O, para gawin na. Diba, Ngayon, yung sheriff, pupuntahan ngayon. Ang maganda ho kasi diyan, pagka kung sino man ang may utang, wala siyang pambayad, at kung meron naman siyang pagmamay-ari, kasama mo si sheriff, i-implement mo yung order ng korte. Aba, eto, nakita ko pare-plebin mo ngayon yung kotse o kaya kung ano man na may kotse siya. sa Kahit na, attorney, kung halimbawa yung property nung umutang, ayan na, may decision na yung korte, nandiyan na si sheriff, diba? Hindi mo naman alam yung kung mas mataas yung value nung hahatakin mo kaysa dun sa talaga, utang. utang mo yun ibebenta ng judge, ibebenta ng sheriff yun. At yung proceeds, ibabayad sa utang mo. Ngayon, kung yun, ikaw ay may nakakuha na ng favorable order coming from the court, good for you. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!